Alam naman nga ninyo mga idol na isang Los Angeles Clippers sa pinaka naging successful ngayong off-season sa pagkuha ng mga bagong manlalaro sa trade market at free agency. Pero hindi na rin naman ito nakakagulat gayong kumpara sa mga nagdaang taon, mas desperado ngayon na makakuha ng kampiyonato. Mismo ang kanilang pinakabagong player na si Bradley Beal ang inamin sa interview na lumipat nga siya sa Clippers matapos siyang i-buyout ng Phoenix Suns upang makuha niya dito ang kanyang first championship. Yes mga idol, hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa at sinabi sa harap ng publiko na sobrang desperado siyang ngayong magkaroon ng titulo at naniniwala siya na matutulungan niya ang bagong kupunan ng Clippers. Inamin rin naman na excited siyang makasamang maglaro ang kanyang mga bagong kakampi. Kaya sinigurado nito hindi niya sasayangin ang oportunidad na kanyang nakuha ngayon sa LA Clippers gayong ipapakita niya next season ang kanyang tunay na laruan. Samantala, isa nga po mga idol ang Los Angeles Lakers sa naging swerte ngayong off-season. Kaya yan ang dahilan bakit tuluyan na nga nilang nasolusyonan ng problema last season pagdating sa shooting, depensa, rebounding sa ilalim kasunod ng pagkakakuha nila kina DeAndre Ayton, Marcus Smart at Jake LaRavia na siyang makakasama ni LeBron James, Luka Doncic, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Dalton Keunig at si Gabe Vincent. Pero kung meron man silang nakuha ng mga bagong malalaro, meron rin namang umalis sa lineup. Well, eto walang iba kundi ang sharpshooter na si Cole Swider na umalis na sa team at pumirma ng 1-year deal sa Europa. Base sa isang insider na si Mark Stein, makukuha dito ni Swider ng sweldo na nagkakahalaga ng $600,000 sa loob ng isang taon kumpara sa kanyang nakukuha sa G League. Bukod sa kanyang makukuhang malaking pera, mahahasa rin naman ng husto ang kanyang laruan dito sa pagkakaroon ng mas madaming playing time, hindi kagaya sa NBA na limitado lamang siyang maglaro. Sa kabilang banda naman, simula nga po nang malaman ng Gilas Pilipinas na Australia ang sunod na makakatapat sa quarterfinals, marami agad ang excited gayong eto ang first time na magkakatapat ang dalawa simula taong 2018 noong nagkaroon sila ng napaka-controversial na Royal Rumble. Kaya inaasahan na magiging mainit at pisikal ang muling pagharap. Pero bago pa magsimula ang laro, inanunsyo na sobrang dihado dito ang nating national team na Gilas gayong makakaharap lang naman nila ang itinuturing na best team ngayon sa FIBA Asia Cup. Hindi pa rin naman ito natatalo simula nang sumali sila sa Asian region. Kumpara sa Gilas, mas naging dominante ang performance ng Australia. Tinambakan lang naman nila ang lahat ng kanilang kalaban. Sa madaling salita, lahat ng aspeto yamado ang Australia, kaya kailangan talaga ng Gilas magdoble effort kung gusto nilang ma-upset ang kalaban. Pero kahit man dehado ang Gilas, naniniwala ang ilang mga analyst na kung merong isang team na may kakayahang tumalo sa Australia, ito walang iba kundi ang ating national team.